Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Naliliitan ka ba sa bahay mo? O feeling mo lang? Kung ganon, bakit parang feeling mo ang liit-liit ng bahay mo? Kahit na sa unang tingin malaki naman talaga yung floor area. Pero bakit feeling mo maliit ito para sa'yo? Pag-usapan natin yan. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Bibigyan kita ng tatlong reasons. Tatlo lang. Maraming reasons kung bakit feeling mo maliit yung bahay mo. Pero for this video, bibigyan kita ng tatlong dahilan bakit parang sa tingin mo maliit ang bahay mo. Ang unang dahilan ay poor planning. O baka walang nag-design, walang gumawa ng plano ng bahay mo. Napakahirap niyan. Dahil kung walang nag-design ng bahay mo, wala ring nagplano kung saan ilalagay yung mga furniture, saan ipupwesto yung mga gamit, saan yung storage, saan itatago yung mga clutter. No? So kapag ka walang nagplano, walang matinong design yung bahay mo, huwag mong i-expect na magiging organized yan. No? So yung lack ng organized planning ay disaster. No? Talagang mararamdaman mo na maliit yung bahay mo kasi wala kang architect na nag-design nito at baka ikaw lang yung nag-isip kung ano-ano yung mga dapat mong ipasok na furniture, bumili ka lang, hindi naman kakasya. Tapos marami kang clutter kasi kulang ka sa storage kasi hindi nga organized. Wala ngang gumawa ng maganda o matinong plano, matinong design. Kaya mukha tuloy maliit yung bahay mo. Bago natin ituloy yung discussion, padaanin lang natin itong isang promotion. Kung gusto mo ng mas mura na delivery service, online food delivery service, i-download mo na ang Book2Go. Ang Book2Go ay isa sa pinaka bagong delivery service app na madadownload mo sa iyong Apple at Android device. At kung meron kang motor, meron kang service na motor, pwede kang maging partner. No? At ang ganda ng kitaan dito kasi 90% ng profit mapupunta sa iyo. So, i-download mo na ang app na Book2Go at meron ka kaagad instant na referral fee na mapupunta sa wallet mo. Gamitin mo lang ang reference code na ito. Okay? So, paano? I-download mo na ang Book2Go sa Apple at sa Android device mo. Book2Go, always on the go. Pangalawa, wala kang enough na storage. Dahil nga wala kang enough storage, yung mga gamit mo ay naka-expose lahat. Maaaring effect ito nung unang reason na binanggit natin kanina. Dahil nga walang nag-design, hindi ka nabigyan ng guidance kung saang mga space ka pwedeng gumawa ng storage. Baka yung mga cavities o yung mga voids, hindi siya nagawang matinong storage space sana. So yung mga sulok ng bahay mo na pwedeng maging storage, ay hindi mo na maximize. Kaya dahil walang organization, ang dami mo tuloy kalat, ang dami mong items na nandyan lang sa bahay mo, naka-expose, kaya limited yung galaw, limited yung space para kumilos ka at ang mga bisita mo dyan sa bahay mo. Pangatlo, poor lighting. Napakahalaga sa isang bahay ang liwanag. Ito man ay artificial or most importantly ay kapag natural light. No? Yung natural light na nanggagaling sa araw, nanggagaling sa labas, papasok sa bahay mo. No? Dahil nga
kung walang sufficient lighting, nagmumukhang madilim. Dahil nagmumukhang madilim, mukhang masikip. So sa isang bahay, napaka-importante na maliwanag yung bahay mo. So, kailangan pag-isipang mabuti kung saan ilalagay yung mga bintana para hindi naman maging overexposed sa afternoon sun yung bahay mo. So, kailangan na mayroong matalinong magdi-design ng mga openings, mga bintana, para natural na pumasok sa bahay mo yung sunlight. Kapartner ng lighting, syempre, yung colors ng pader ng bahay mo. So, yung pagpili mo ng colors, yung color scheme, na mga kombinasyon ng mga kulay ng walls mo, ng mga kortina at ng mga furniture, makakatulong din para magmukhang maluwag yung bahay mo. Makakatulong kung meron kang isang designer, interior designer or architect na tutulong sa iyo para pumili ng mga maliliwanag na colors. Para yan yung i-apply mo sa mga surfaces. Hindi lang sa walls, kundi pati sa flooring at saka sa ceiling. Makakatulong din kung mayroong contrast para magkaroon ng magandang kombinasyon ng kulay. So, mas mami-minimize mo yung sobrang daming kulay kung organized yung pagpili ng color. So, kailangan meron kang designer. Lalo na kung maliit yung space ng bahay mo, kailangan na merong organized, hindi magulo na color scheme. Makakatulong sa iyo ang mga designers para ma-achieve mo yan. At siya nga pala, meron na rin akong video noon na pinost kung paano mo pagmumukhaing malaki ang maliit na space. Maaaring talagang maliit naman yung bahay mo, pero gusto mong magmukha itong malaki. So makakatulong yung video na ito, no? Para ma-develop mo ang isang interior design, no? Sa tulong ng isang interior designer or architect, at ma-organize yung mga components dyan sa loob ng bahay, ma-arrange para yung mukhang maliit na space ay lumaki, kahit sa illusion lang. Maraming salamat po. Sana sa susunod na content natin ay dyan pa rin kayo at makasama ko kayo. Hindi lang dito sa YouTube, no? Kahit sa Facebook. Meron akong Facebook, Architect Ed. So, pwede ka rin mag-follow sa Facebook page na yon. At meron din pala akong Spotify podcast. Hanapin mo lang sa Spotify ang aking channel, Architect Ed. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!